Itong linabas po na desisyon ng ating Korte Suprema, naglabas po ng TRO, base na rin dun sa inyong hiniling sa kanila, dahil nga may kaugnayan dito sa mga tinalaga o appointive public officials, no? Appointed na mga government officials na nominate sa isang party list. Go ahead po, Attorney Romy Mac, and educate us about this po. Hindi lang naman COMELEC officials, kundi lahat ng public officials o lahat ng mga nagtatrabaho sa pamahalaan ay pinagbabawalan ng saligang batas na mangampanya o makilahok actively sa isang halalan. At kasama sa pagbabawal na yan ay yung pagtakbo ng hindi nagbibitiw sa kanilang tungkulin. Kaya nagtaka lang ako dahil sa nagkaroon ng COMELEC resolution itong buwang ito na sinasabi ng COMELEC na yung daw mga nominated na mga public officials o government officials na nominado ng mga party list ay hindi daw sila dapat magbitiw sa tungkulin. Ang sabi ko naman sa Korte Suprema ay hindi tama yun sapagkat maliwanag naman sa saligang batas na hindi sila pwedeng engage in electioneering and partisan political activity. At kapag sila ay sumali sa party list, yan ay partisan political activity na rin. At dapat na sila ay magre-resign. Iba ang lumabas na resolution ng COMELEC. Kaya nagtungo ako sa Korte Suprema at inilahad ko yung ating petisyon na humingi ako ng TRO na dapat na hindi nga hindi na dapat ay considered resign ang mga public officials na tatakbo sa party list. Oo. Particular lang po ba dito yon, Attorney Mac, yung party list, no? Kasi pati ako rin, no, nung binasa ko po yung balita, parang nagdulot nga ng kalituan, no? Bakit sa party list lang, parang single out yung mga party list lang po. Yes, oo, sige po. Dati naman kasi lahat lahat yan. Kahit na pag tumakbo kang mayor, tumakbo kang governor o senator, dati ang panuntunan kahit party list, kahit mga regular election, they are deemed resigned. Correct. Pero nagbago at nagkaroon sila ng bagong resolution na yung mga party list daw hindi daw dapat considered resign sapagkat ang tumatakbo daw dyan ay yung partido at hindi daw yung mga nominees. So sabi ko, yun ang mga party list na yan, it's only a juridical personality, legal personality lamang yan. Pero ang talagang nagtatrabaho at gumagalaw ay ang mga nominees. Correct. Kaya yung mga nominees, mga kandidato rin yan at mangangampanya sila. Yan ang pinagpapakal ng saligang batas sa mga public officials. At kung sakaling gusto nilang mangampanya o mandidato, ay dapat mag-resign sila muna sa kanilang katungkulan. Ayun, okay. So yan, actually ngayon, just to point it out, no, reiterate, na ito ay naglabas lamang, ang Korte Suprema naglabas lamang ng TRO, binibigyan ng 10 araw ang COMELEC to comment, no? So hindi pa to pinal, antabayanan pa natin yung talagang pinal na desisyon ng Korte Suprema tungkol po dito sa issue na to. Tama yun. Yes, tama ka doon, Ali. Wala pa yung final decision. Yan ay temporary restraining order. O pansamantalang ipinipigil ang COMELEC sa pagpapa-implement ng nasabing resolution. Sapagkat isipin mo halimbawa kung yung PNP chief tatakbo sa party list na hindi siya resign. Correct. You can just imagine the great influence sa buong Pilipinas ng isang PNP chief. Halimbawa, yung provincial election supervisor na sila magkakanvas ng mga election results ay tatakbo ng party list. Abay, napakalaki ng power niya. Correct. So, ito ay aking inilahad sa ating Korte Suprema na hindi dapat napahintulutan. At ako naman natuwa sapagkat nag-release nga ng TRO ang Korte Suprema. Sana naman ay magkaroon na ng talagang sapat na desisyon para sa mga susunod na halalan ay properly guided na ang COMELEC
at ang lahat ng stakeholders. Oo nga. Kihigpit na nga sila sa number of party lists, di ba? Ang dami na nga nilang linalaglag. And yet now, all of a sudden, they're giving now parang special treatment ito sa party list. What is your second guess lang here po? Hypothetical lang po. Wala, sa akin nga, bakit biglang nagbago, na dapat naman talaga lahat ay considered resign sila. Dapat pinagpatuloy na lamang ng COMELEC ang lumang panuntunan, yung dating panuntunan. At kung sakaling gusto ng isang government official na tumakbo at naniniwala siya na hindi dapat siya mag-resign, dapat yung government official ang maghahain ng petition sa Korte Suprema para siya ay pahintulutang huwag mag-resign. At hindi yung COMELEC parang naging more popist than the Pope, na para siya pa ang nag-alok doon sa government official, o huwag ka muna mag-resign tuloy ka lang at ikaw ay kandidato. Hindi dapat na ganoon. Pinangunahan. Dapat equal treatment dapat. Imagine na yung isang party list na hindi government official lalaban sa isang nominee ng party list na government official. Abay, napakalaking advantage ng government official. Sapagkat may access siya sa government. Merong tinatawag na equity of the incumbent, whether elective yan, hinalal man yung official na yan, o appointed siya, meron siyang yung binabanggit ninyong undue, unfair advantage dapat may na equity of the incumbent. Protection, equal protection. Correct. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.